Collective, ito po yung reading ninyo for June 28, 29, or 30. June 28, June 29, June 30. Ano man dyan sa mga araw na yan mag-appear sa inyo itong aking reading. Check natin yung mga energies, messages na laman-laman na itong reading na to. Make sure na yung fina-follow po ninyo, yung Purple Thing legit, meta-verified, may check sa dulo. Pag wala pong check sa dulo, yun yung mga fake, hindi po ako yun. Especially kung ina-add friend kayo or china-chat kayo. Kung nag-o-offer ng kung ano-ano or nangihingi ng kung ano-ano. Hindi po ako yun, ha? Kaya for those na interested sa akin, mag-avail ng private reading, kayo po mismo ang mag-message. And maraming salamat po doon sa patuloy na suporta, pag-aabang lagi ng reading ko, hindi pag-i-skip ng ads, pagla-like, pagko-comment, pag-share, pagpapadala ng star super thanks, pag-a-avail ng private reading, mga suki ko dyan, hello. Shoutout po sa lahat ng taga-subaybay ko sa lahat ng lupalop ng daigdig, char. Kabaluyan, kamusta kila, mga taga-Pangasinan, Tanayon, Kabaluyan. Iyan, sana kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Wow, at the bottom of the deck is the Chariot card. This is Cancer energy. Ang ganda to determination ito. Ito yung determination mo na magdadala sa'yo, magpupush sa'yo, na ma-reach mo yung goals mo, ma-reach mo yung destination mo or yung success. So, most probably, mararating mo yan kung ano yung gusto mong marating dahil sa iyong determination. Okay? And kung akong tatanungin, this is card ng movement, this is card ng leveling up, progress, improvement, success. This is also a good card for traveling kung nagpaplano nga kayong if you want to go abroad, no? Or kahit saan, this is a sign, no? Na kung talagang desidido ka, kung talagang ipupush mo yan, may mararating ka, makakapunta ka dun sa gusto mong destination na yan. Lumitaw din dito si Hangman and Star card. Star card is Aquarius and si Hangman is si Pisces. Tapos meron ding Hermit dito. This is Virgo energy. Pwede rin may mga air dito, Gemini, Libra, Aquarius, or fire. Actually, kahit naman anong sign, kung ano lang yung mga lumalabas sa cards, sabi ko lang po sa inyo. So, na-feel ko rito parang nag-hesitate ka yata pagdating dito sa something na pinaplano mo. Pwedeng nagdadalawang isip ka dyan. Particular dito sa bagay na pinaplano mo. Pwedeng iba dito natatakot kayong mag-try, natatakot kayong mag-live ng inyong comfort zone. So, paminsan-minsan, hindi natin malalaman kung what's out there kung hindi tayo mag-live ng ating comfort zone. Kumbaga, hindi ka mag-grow Diba? Kung laging ganun yung mentality mo. So, yun lang naman yung masasabi ko dyan. May mga bagay dito na parang hindi ka pa ready na, wait lang. Tama, yung iba sa inyo, meron ditong hindi pa talaga kayo ready na bitiwan itong isang bagay na to, place na to, or situation na to. Hindi nyo pa kayang mag-all out or takot pa kayong mag-take ng risk. Sabi ko nga, pwedeng takot kayong leave ng inyong comfort zone. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina,
hindi mo malalaman, no? Kung hindi mo gagawin yon. Okay? So, yun na naman yung nakikita kong mga maaaring magbigay ng limitation sa'yo. When it comes doon sa sa mga bagay na pwede mong ma-achieve kung lalakasan mo yung loob mo, kung ipupush mo yan, kung magiging determined ka nga, no? So, ito yung dalawang bagay na yun. Pagiging rigid, pagiging takot, takot mawala doon sa comfort zone mo. Kasi 'di ba tayo yung mga tao, normal lang naman sa atin na kung saan tayo komportable, kung saan tayo safe, dun tayo lagi. Pero sometimes in life, kailangan nating mag-take ng chances or risks or mag-leave ng ating comfort zone kung talagang gusto nating i-push yung limitations natin and kung talagang gusto nating malagpasan pa yung yung kaya natin. 'Di ba? Yun lang naman kung gusto mo lang mag-grow, mag-level up. Pero it's all up to you, no? Ikaw naman ang masusunod pagdating sa mga bagay-bagay. It's your life, it's your choice. Meron ditong time ng pag-i-step back, pagde-detach muna, pansamantalang pagte-take a break. Oo, kasi may mga bagay dito na kailangan mong i-clear yung mind mo. Lumayo ka muna doon sa magugulo, busy na situations para ma-clear mo yung isip mo. Makapag-meditate ka, makapag-contemplate ka ng maayos. No? So siguro may mga bagay dito na kailangan mo munang pansamantalang mag-sign off muna doon. Hindi naman ibig sabihin na permanently hindi ka na babalik, no? Parang temporary, disconnection lang. O, pwedeng iba sa inyo cool off kung sa person mo to. Yung iba sa inyo, pwede magte-take muna kayo ng time, mag-leave, magbakasyon, magpahinga, or mababakante muna kayo for a while. Pwedeng iba sa inyo, siguro ayaw nyo muna mag-work, gusto nyo munang i-figure out ano yung mga gusto nyong ma-figure out sa sarili ninyo. Kasi ito parang may pagka-soul-searching energy yung hermit na yan Okay? Some of you, maaaring this is a sign ng i-isolate nyo muna yung sarili ninyo, de-detach muna kayo, or makikipag-cool off muna kayo, lalayo muna kayo. Or maybe ito yung period wherein solo flight ka muna, ayaw mo munang makipag-connect, ayaw mo munang makipagrelasyon. Mas pipiliin nyo munang maging solo. Okay? Etong hangman na to, ito yung mga bagay na isa-sacrifice mo Whether you like it or not, yun yung nafe-feel ko. Parang wala kang magagawa. Kasi si hangman nakatali siya, paa, kamay nakasabit sa puno. So pagka ganun, wala kang magagawa, di ba? But to surrender sa divine, to let go. So yan, pwedeng merong pagde-detach, paglalayo, pagle-let go, soul searching, lie low muna. O pwede rin may mga delay, may mga suspension dito kung ano man itong mga mapuput on hold na ito. Pero wag kang mag-alala dear kasi hindi pa hopeless itong bagay na ito. Lumitaw ang star card which means may pag-asa. No? Actually, ito yung card ko ng wish come true Yung 9 of Cups, 10 of Cups, at saka ito wish come true. Malay mo. Always think positive. Huwag kang mag-give up. Ito yung card na nagsasabi sa'yo na to hold on. Kasi may natatanaw na pag-asa someday. No? Ito rin yung card ng beacon, which means kaliwanagan, yung star, yung guiding light. Maybe it's a sign, kaya mag-abang ka ng sign na ipapadala sa iyo ng divine. Kasi kung nagpe-pray ka, naghihintay ka ng sign, ito na siguro yung sign or confirmation na hinihintay mo. O, pag nakakita ka ng falling star, shooting star, or comet, or whatever, or anything related to that, maybe yun yung sign.
Kasi you are being guided towards the right path. And with the Queen of Swords, you need to decide about something, no? If something is bothering you, kung kinakailangan mong harapin yan, bagay, tao, situation na yan, instead of dismissing it, instead of, anong tawag dito, pagiging in denial, maybe kailangan mo nang harapin to para once and for all, masettle na, matapos na. Kailangan mong magpakatotoo dito sa mga tao na kadil mo or kinakailangan mong magpakatotoo mismo sa sarili mo. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies. Thank you all so much for watching. At kung gusto nyo po itong suot-suot kong bracelet, ayan, mura lang yan. Hindi po akong gumagawa nito, hindi po ako nagbebenta nito. Pero ilalagay ko po dyan sa screen or sa ibaba o kung saan man magpa-pop up or sa comment section kung saan po makakabili nito. Marami pong colors available to. Yung suot ko po yung green. Ayan. Ayan po yung green. Ayan yung details niya. Napaka-cute pero napaka-mura. Affordable lang. Tapos iba-ibang kulay pa. May red, may blue, may yellow, may black or citrine yata. Yun lang. Kita-kits po sa susunod. Bye-bye.